Dapat ituloy ang celebration at huwag magpatalo sa mga issues dahil we won the gold medal fair and square. Kahit na mapatunayang totoo na merong banned substance kay Justin Brownlee, ay hindi naman ito PED or performance enhancement drug, bagkus ito'y nakakabawas pa nga ng performance according sa mga experts. Sabi pa ng isang tweet, and I quote, "Come on man, cannabis isn't considered an illegal drug in a lot of parts of the world anymore. It sure isn't a performance-enhancing drug." Ang bottom line dito ay we won the gold sa Asian Games fair and square. At hindi nakakatulong kay Justin Brownlee ang nakitang substance sa kanyang urine samples para maipanalo ang Gilas. In fact, it impaired his performance, kaya sabi nga ni Tito Sotto sa isang tweet, and I quote, "Cannabis is not a performance enhancement drug. On the contrary, it could be detrimental to the performance of an athlete." May partida pa sila. Kaya dapat ituloy natin ang selebrasyon. This is 61 years in the making, kaya dapat lang na ipagdiwang. Ilabas na ang beer dyan, tagay sa tagumpay. Dahil kahit pa binuhusan nila ng asido ang gold ng Gilas, gold will remain gold. Hindi yan matutunaw, hindi mababawi. Again, we won it fair and square. Besides, sabi ng POC, the camp of Justin Brownlee is preparing his defense at mukhang nakuha raw niya ito sa kanyang medication. At kung ma-proof ni Justin Brownlee ito that he got it out of the competition, ay siguradong lusot si Justin dito. Pero in the event na masuspende si Justin Brownlee ng 2 to 4 years, ay dapat nating balikan ang ating Gilas program. Siguro it's high time to realize na meron tayong Kai Sotto na pwedeng mag-lead ng ating Gilas program. He is committed to play sa Gilas and he showed it simula nung bata pa siya, kaya I don't see a reason kung bakit hindi pwedeng ipagpatuloy. Ngayon lang tayo nagkaroon ng isang skilled legit 7-footer at sana naman ay ima-maximize ng SBP ang presence ni Kai Sotto. SBP should form a team around Kai Sotto, gawin siyang main man at this early, and for sure in 3 to 5 years ay halimaw na yang si Kai Sotto at hindi na kailangang kumuha pa tayo ng naturalized player. Bigyan ng kumpiyansa si Kai Sotto instead na politics ang nangingibabaw. Kai Sotto should be in the forefront of Gilas program going forward. At 21 years old, ay grabe na ang kanyang nakukuhang experience at paangat pa ang kanyang laro. He is just waiting sa maturity ng kanyang katawan and boom, isang halimaw na si Kai Sotto na ating matutunghayan. Mawala man si Justin Brownlee, ay nandyan pa naman si Kai Sotto na isang homegrown Pinoy. Pero dapat ring planuhin ng maayos ng SBP kung sino ang susunod na coach. Magbabalik kaya si Coach Tim Cone, si Coach Chat, si Coach Tab? Yung sobrang sarap na pakiramdam kanina. Well, lifetime nating hinihintay na magkaroon tayo ng legit 7-footer na marunong maglaro ng basketball. At ngayong meron na tayong Kai Sotto, naglalabasan naman ang ating mga kapwa Pinoy na talangka. Whether we like it or not, nag-iisa lang si Kai Sotto sa Pilipinas and he is still 21 years old. Akala kasi ng iba dyan na 21 years old pa rin sina Ange Kwame, Dwight Ramos at Renz Abando. It's a big no. They are all full-grown men at 25 years old. Hindi na mga bata ang mga yan. It just happened na nagtagal ang mga yan sa college while Kai Sotto went straight playing as a pro. Kaya akala tuloy ng iba dyan na pag-iwanan na si Kai Sotto. Paano na pag-iwanan? He is only 21 years old at siya ang pinakabata sa Gilas. At ang pinakamalapit kay Kai Sotto ay si AJ Edo, pero 23 years old na rin siya. Kaya Kai Sotto deserves a pat in his back, hindi puro puna at bash. Kaya kung nanonood man si Kai Sotto dito sa ating mga vlogs, ay siguro dapat lang siyang mag-focus at magtiwala sa kanyang sarili na siya ang pinakamagaling. He is too skilled for his size
Kaya aabot rin tayo sa punto na makikita ng buong mundo kung gaano siya kagaling. Give Kai Sotto another year or two at siguradong makikita na natin ang fruit of his labors. Kai Sotto is a hardworking kid, kaya kampante tayo na maaabot niya ang kanyang NBA dream. Pero ang tanong, magkakaroon pa kaya ng selebrasyon ang Gilas ngayong merong bahid na si Justin Brownlee? Paano na ang matatanggap na bonus? Ganun pa rin kaya kalaki? Well, we never know. Pero sa palagay ko, the Gilas team deserves all the accolades and the big bonuses. Dahil again, they won the gold fair and square. The issue on Brownlee should not diminish the winning. At dapat ay magpapalakas pa ito ng Gilas going forward. The POC has made an assurance naman na sa atin na ang gold dahil it takes more than 2 players na mag-positive and that's the time na pwedeng mabawi ang gintong medalya. Kaya the players and the fans deserve a big and grand celebration. Pero mukhang malabo na babalik si Justin Brownlee sa Pilipinas soon. Wala pa kasing balita until now at hindi pa siya nagpapa-interview. Under are rumors na baka magpalit ng import ang Ginebra. So kung yan ang mangyayari ay baka hindi pa makakabalik sa Pilipinas si Justin Brownlee. Kaya ang inaabangan ng lahat ay ang pag-uwi ni Coach Tim Cone. Dahil for sure, meron siyang maraming alam sa mga pangyayari at kung ano ang plano ni Justin Brownlee going forward. For sure, uuwi rin si Coach Tim Cone bago magsisimula ang PBA season. Kaya merong possibility na mag-ipon-ipon muli ang buong team at baka magkaroon ng grand celebration sa opening ng PBA ngayong November. With or without Justin Brownlee, I deserve talaga ng team na magkaroon ng grand celebration. At sigurado na gusto rin ng mga fans na makita ang buong team in a big celebration. For sure, meron ng plano ang Gilas dyan, pero natatabunan lang nang lumabas ang issue kay Justin Brownlee and with the thought na baka bawian tayo ng gintong medalya, kaya maghihintay na lang tayo. Let's wait and see. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.